Problema lang, ito. So, yung charging niya, 13.8 kapag naka-idle. So, malakas yun. Kapag nirev natin, so, tignan niyo yung voltmeter. So, yan ang nangyayari. Imbis na tumaas siya kapag nire-rev, bumababa yun kanyang voltage. So, kaya na humihina yung kanyang loud horn. So, nawawala. Pwering na panalo, kusina-tino mas astig, mas maporma. Dalawang show, ayos lahat ng trouble. Quality at kapit, kaya bubalik ang customer. So, good day mga sir. Meron akong ginagawa. Yamaha Sporty, Salty. Yan. So, itong motor na to ay naka full wave na. Ito. So, naka full wave siya. Bago lang, ilan months lang. Tapos, yung battery niya, nagpalit na rin siya ng battery. Tapos, meron siyang loud horn. May MDL na naka-install sa kanyang motor. So, yan. Meron siyang MDL na naka-install. So, ang nangyayari kapag umaandar si sir or umaandar yung motor, humihina yung busina or nawawala yung kanyang loud horn. So, on natin yung motor, pakita natin. So, yan. Naka-dual horn kasi to. Kapag naka-loud horn, may tunog naman siya. Tapos, papindot na ako. Pero kapag nire-rev mo, minsan nawawala. O, yan. Tulad yan. Nawawala. Kapag nagre-rev ng motor o umaandar na yung motor, nawawala. Pero kapag naka-idling lang, meron. So, ang nangyari nun, ang pag-iisip mo muna, yung wiring connection. Pero okay naman, sinilip ko. Yung pagkaka-wire okay naman. Tsaka isa pa, gumagana naman siya. Ang problema lang, ito. So, yung charging niya, 13.8 kapag naka-idle. So, malakas yun. Kapag nirev natin, so, tignan niyo yung voltmeter. So, yan ang nangyayari. Imbis na tumaas siya kapag nire-rev, bumababa yun kanyang voltage. So, kaya na humihina yung kanyang loud horn. So, nawawala. So, anong problema ng mga sir? Eto yan, to. So, pag kinabit ko to sa ground, kakabit ko. So, yun, nakakabit na sa ground. Yung kinabit kong wire, ito yun. So, yung idling niya, 14.6 na. So, malakas na. So, busina natin. So, yan. Tapos, rev natin. So, boss, pabusina nga ako ulit, boss. So, pag binubusina, kanina, pag naka-rev, nakawala. Ayun. So, okay na. Tsaka isa pa, pansinin nyo to. 14.6 idle niya. Pag na-rev, 14.6 pa rin. So, ang problema talaga niya, ang nangyari, so bihirang-bihirang mangyari ito sa mga motor, lalo na yung mga carb type. Humina yung ground ng body ground niya. So, yung body ground ng kanyang motor, humina na, hindi na kayang supplyan yun buong chassis para magkaroon ng negative, no? Yung kanya, so syempre nakakabit yung mga accessories niya kung sino man nag-wire, maaaring naka-body ground lang. So ang kailangan talaga noon pag nagdadagdag ka ng mga accessories, so additional tayo ng body ground sa ito. So isa pa, tong ground na to, papunta sa kanyang, yung ground ng papunta sa kanyang rectifier regulator, so humina din kasi nga naka-body ground lang yan. Kaya nag-additional ako ng ground, kaya naging okay na yung charging niya. So yun ang minsan na nangyayari kapag gano'n ang sistema, no? Yung kapag nagre-rev ka, imbis tumaas, bumababa yun kanyang voltage reading. So, yan. So, additional ground lang. Kaya lang, syempre, marami rin pinanggagalingan yung ganong problema. May pwedeng sa regulator or pwede naman sa stator. So, troubleshoot muna. Troubleshooting muna mga sir. So, yan. Tulad nito, troubleshoot ko. So, ito ang nangyari sa kanya. Kasi ito, napakabihirang mangyari nito. No? Nangyayari lang to sa mga FI kapag kinakalawang na yung mga terminal. So, yun. So, may Sporty, kapag nire-rev, bumababa yung voltage output. So, ayan. Ayos na natin mga sir.